Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Pinakamalaking pagkakamali mo after ng breakup is marami. Nagiging emotional kasi tayo after ng breakup. At kapag naging emotional tayo, nagra-run tayo ng kung ano-anong mga ideas or set of beliefs na wala naman talaga na itutulong o wala talagang ambag doon sa pagbabalikan natin with our mga exes, 'di ba? Or kung gusto mo talaga makipagbalikan sa ex mo dahil nagiging emotional ka, wala ka sa state of thinking na dapat ito yung gawin mo para maibalik mo siya. Ang nangyayari, nagiging pure irrational ka, nagiging pure illogical ka, nagiging pure emotional ka. And that is the reason kung bakit wala kang magawang tama dahil lahat ng ginagawa mo ay hindi mo na pinag-iisipan dahil lahat ng ito ay pawang mali na at galing na lamang sa emosyon mo. That's how hard it is. That is why, one of the teachings na gusto kong pinakaituro sa inyo is ang hirap eh. Alam ko sa sarili ko, ang hirap ng mga tinuturo ko. To be honest, yeah. I know for a fact na hindi ganun kadali yung mga tinuturo ko. Lalo ang mga tinuturo ko talaga, hindi naman puro diskarte. Ang mga tinuturo ko is more on internal beliefs. Alam mo yun? Kapag sinabi kong internal beliefs, kung paano mo ginagawa or kung paano ka naliliwanagan sa isang bagay at kung paano mo ito gagawin. Bago mo gawin to externally, kailangan mo muna itong gawin internally. And that is one of the hardest things to do. Yung maging masaya ka. Right? Yan yung reason kung ba't hindi ka binabalikan ng ex mo. Dahil alam niya na hindi ka masaya. And that's the hardest part of it. Dito ka nagkamali, kaya ayaw ka balikan ng ex mo. Hindi dahil sa marami kang, alam mo yun, mga pagkakamali. Oo, siguro part na rin yung marami kang pagkakamali. But if your ex doesn't see you as a happy person, then why? Bakit pa siya babalik sa'yo? Hindi ka nga masaya. Ano yung reason, di ba? Kumbaga, ang tao, naghahanap yan ng emotion at gusto niya ng masayang emotion. At ba't kanya babalikan if you are not that happy? Wala ka nang pride sa sarili mo, wala ka nang kasiyahan. You just showed your ex na parang wala kang kwentang tao, wala kang silbi. Alam mo yun? I mean, pinakita mo lang sa ex mo na nung nawala siya, naging malungkot ka na. Naging miserable na yung buhay mo. Hindi ka na naging masaya at dyan ka nagkamali. Dahil kapag pinakita mo sa ex mo na hindi ka naging masaya doon sa breakup na yun, then doon siya mag-i-start, mawawala ng gana sa'yo kasi you are just completely weak. At ayaw ng isang tao na makipag-partner sa isang mahina. Remember that? Always remember that. Tignan nyo sa digmaan, kapag hahanap ka ng kapartner mo, ayaw mong maging kapartner yung mahihina dahil agad kayong matatalo. You are always looking for a player who is capable of being alone, being independent, and being supreme. Kung naiintindihan nyo yan, example, sa basketball, mas gusto mong magkaroon ng kapartner na sobrang galing maglaro. At minsan nga, mas gusto mo mas magaling pa sa'yo eh. Para lang manalo, di ba? Just in order for you to win. And in this world, we are living in survival. Nabubuhay tayo just to survive. At kapag ang partner na nakikita mo is just weak emotionally, alam mong walang kapupuntahan yan. Kasi nga weak emotionally eh. Alam mong hindi niya kayang execute yung sarili niyang buhay kasi he is weak emotionally. Alam mong wala siyang gano'ng ma-achieve kasi he is weak emotionally. Yung mga napapanood nyo sa movie, kalimutan nyo na yun. Yung mga weak emotionally sa movie, sila yung nananalo. Kalimutan nyo yun, hanggang movie lang yun. Gawa-gawa lang yun ni Direk. Sa tunay na buhay, in reality, yung mga weak emotionally, sila yung natatalo, sila yung nakakawawa. That is why I want you to change your mind. And I know the fact na sobrang hirap ng tinuturo ko, this is one of the hardest thing to do. To be happy. And sometimes you just need to be happy without any reason. And that sucks. Alam mo yun, yung kailangan mo maging masaya without any reason. I know how hard it is. I've been there before, not now, but before. I mean, dating-dati pa, I've been there. I'm not being happy kapag yung isang tao di ako nagugustuhan. Dati, ganun ako dati. Before ako naging coach, ganun yung feeling ko. I'm not happy kapag hindi ako nagugustuhan ng isang tao. But right now, it is a different dimension na. Nabubuhay na ako in reality. Gusto ka man ng tao, hindi ka gusto ng tao, it doesn't matter.
It doesn't matter at all. You just need to be happy. Why? Because this is protocol, because this is our main objective. You need to be happy not because you are a fool, hindi dahil sa mangmang ka. Kailangan mo maging masaya because this is your objective. This is your rules. This is your law. This is a protocol. This is a command. Right? And this makes you satisfied, and as well as this makes you and will give you a peace of mind. Kapag naging masaya ka, that will give you a peace of mind. At kapag nakita ng ex mo na you are not struggling emotionally, you have this kind of peace of mind, naramdaman niyan, your ex wanted to be with you again. And why? Kasi nakikita niya na may reason na para magstay siya sa'yo. Because your ex, she or he can see you as a capable partner because you are very strong emotionally. You are not that person na madaling itumba. And that is how it works. So, sa lahat ng humihingi ng advice, I know for a fact na may mga katanungan kayo na hindi masasagot ng YouTube channel. Believe me, may mga tanong kayo na hindi kayang sagutin ng YouTube. And here's the thing. Meron kayong pagkakataon na makausap kami ng one-on-one coaching. So just give us a message sa aming page sa Philippine Dating Coach and we are going to give you an advice, okay? So, pa-schedule lang kayo doon and hindi yun free pero sekretary ko na ang bahala sa inyo. Not that much, huwag kayong mag-alala. Pero sa ganung halaga, we can just talk about your thing, okay? So, thanks for watching.